Magandang araw po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Baka umuulan po, yun po ay gustong-gusto ng mga magsasaka natin dito po sa Barangay Tampak Uno. Kasi po, alam kung lingid po sa ating mga kaalaman, ito po kasing lugar po ng Barangay Tampak Uno ay isa sa mga duluhan na area ng ating Irrigators Association na nakatama ako. So yun. Ayan. So itatanong po namin, yung pong ini-introduce po ninyong technology, yung alternate wetting and drying. Ano po yun? So yun po So from the term alternate wetting and drying po si alternate wetting and drying po natin ay isang pamamaraan po ng pagpapatubig na kung saan po ay matutuyuan, magkakaroon po ng tubig yung ating mga palay. Sa ganung paraan po nagkakaroon po ng tinatawag po natin ng decrease po o pagbaba po ng nai-contribute po nating mga magsasaka na greenhouse gas emission na tinatawag natin. Ito pong mga greenhouse gas emission ay ito po yung nagpapainit o patuloy pong nagpapainit sa ating mundo. From the term alternate wetting and drying po, yung ating pong mga magsasaka ay nagpa-practice po o tinuturuan po namin na mag-practice po ng technology na kung saan ay maaari po silang makatipid kagaya po nung nabanggit po nung isa po nating mga ka-farmers na si Consial de la Cruz sa kanya pong interview maaari po silang makabawas sa kurudo po na ginagamit nila dahil po hanggat meron pong tubig po doon po sa ating observation well ay hindi po aapekto sa palay natin So pangkaraniwan po kasi yung atin pong mga palayan ala po tayong basihan sa pagpapatubig po dito po sa ating palayan. Once po na nakita natin na totally wala pong tubig yung ibabaw po nung mga palayan natin, yung lupa, ay nagpapatubig na agad tayo. So meron po kasing tinatawag tayong observation well, yun po ay ibabaon natin sa pinakamataas na parte ng ating palay, ng ating bukid. Sa pinakamataas na parte po natin siya i-install at ibabaon po natin ito ng hanggang 15 cm. Ayon po kasi sa pag-aaral ng ating mga eksperto na yung ugat po ng ating palay ay humahaba ng hanggang 15 cm. So kaya po yung observation well natin ibabaon po natin siya ng 15 cm at hanggat hindi po ito natutuyuan ay hindi po yun aapekto sa ating palay. So yun. So sa pamamaraan din pong iyon sa pagpapatuyo at pagpapatubig ng ating palay, madami pong benepisyo yon sa ating palay. Kagaya na lang po nung sabi nga po natin hanggat natutuyuan po yung mga palayan natin, patuloy po na humahaba yung ugat niya. So ano po yung kagandahan o ano po yung benepisyong makukuha natin doon? So habang humahaba po yung ugat niya, mas madami pong nutrients na nakukuha yung ating palay. Isa pa po, mas matibay siya sa tinatawag natin na lodging o yung pagdapa ng ating mga palay. So yun po yung isa lang sa mga benefit po na naitutulong ng ating alternate wetting and drying. Ayun. So ibig sabihin, pag habang tuyo ang bukid, yun naman yung pagkakataon na yung mga ugat ng palay ay humahaba. Apo, so yun nga po, kagaya po nung yung 15 cm na lalim, kung may tubig pa, ay ubra pa. Yes po. Na hindi magpatubig. Apo, yun po tama po yun. Kajego. So yun po tama po yung sabi po ninyo na hangga't hindi pa po natutuyuan. Ngayon po pag natuyuan, yun po yung time na lalo na po sa mga pump irrigated natin na time po na magpatubig sila. Ayan. Tatanong ko nga po, sinasabi nyo makakatulong ito sa emit ng gas, greenhouse gas. Apo. But ano po ba yung nakagawa ng mga magsasaka na nakakapag-contribute ng greenhouse? Gas, apo. So yun po greenhouse gas? Apo, greenhouse gases. So yun po kasi lingid po sa kaalaman nating mga magsasaka na yung greenhouse gas po sila po yung isa o tayo pong mga magsasaka ay hindi natin alam na tayo pala ay nakakapag-contribute nitong ating tinatawag na greenhouse gas. So yun po ay nakukuha natin sa pamamaraan po na palagi pong may tubig yung ating mga palayan. So kung mapapansin nyo po kasi pagkaani po natin, di po ba? Pangkaraniwan po na nangyayari, pag naani, naiiwan po yung dayami sa ating mga palayan. So yun po yung naibabaon natin sa lupa. So yun po, pag nabaon po natin sa lupa yun o naihalo natin siya sa lupa, ay
possible po ano na mag-emit siya ng greenhouse gases habang nabubulok nang palagi pong may tubig yung ating palay. Ano po? So pagka nawawalan po siya ng tubig, ano po, na de-decompose po siya, nakakapasok po yung oxygen sa lupa na hindi po nakakatakas yung greenhouse gases o yung methane na tinatawag natin. Ano po? So doon po from the term po na yon, sobra medyo technical na po ano, pero ito po yung isang pinakamadaling makita po kung totoo po ba yung may methane emission. So pag naglilinang po yung mga magsasaka po natin, ano, mapapansin niyo po yun, ano, may bumubula-bula po sa tubig. Pag nadaanan po natin, pag naglilinang po tayo, di po ba pag naglilinang pangkaraniwan naman may tubig, ano po. So pag nadaanan niyo po yun, makikita niyo po pag tigil ng tubig, ano po, pag steady ng tubig, makikita niyo po may mga bumubula-bula. So yun po yung isang conductor na may methane gas emission na nag-i-emit o yung emission, ano. So isa pa pong pinakamadaling explanation, ano po, pag nagpupunta po tayo sa ating mga bukid, ano po, at nadadaanan po natin yung mga gilid ng palayan, ano po, mapapansin niyo po yung init ng singaw nung bukid natin, ng mga palay natin, ano. So doon po ano, nakakakuha po tayo ng o nako-contributean po natin ng greenhouse gas emission na tinatawag natin. Ayun. So doon po from continuous flooded po na nakagawian po nating mga magsasaka, doon po nagkakaroon ng sobrang daming gas na sumisingaw. Doon po tayo nakakapag-contribute sa practice po natin na yan. Ibig sabihin po, Sir Kenneth, halimbawa pag gumapas na, hindi kinakailangang ibabad sa tubig itong mga diyame bago muling araruhin. Ay po, so pangkaraniwan po kasi talagang naiiwan lang po dyan, ano po, yung ating mga dayami, ano po. So pag naggawaan na po sa bukid, yun po yung mga naiilalim natin sa lupa. So hindi po natin may iwasan yun. Yung iba po, meron nga pong farmers na nagtanong, ano po, mga ka-Diego, na sinabi po niya, sir, pinagbabawal din na sunugin yung mga dayami natin. Tapos sabi nyo po ay pag naibaon pala yung dayami sa lupa at palaging may tubig, ay nagkakaroon din po ng methane emission na tinatawag. Ano po? So yun po yung isang ine-aid po ni alternate wetting and drying. Kasi po sa practice po ng alternate wetting and drying, ano po, may time po na matutuyuan yung palay natin, which is, sabi ko nga po kanina, makaka-penetrate po yung oxygen sa lupa na hindi po makakatakas yung tinatawag natin na methane o yung greenhouse gas po na naiko-contribute natin sa ating pagpapalay. No, so yun po. So sa observation po ninyo, mga ilang araw itinatagal bago matuyuan yung sinasabi yung 15 cm, matuyuan ng tubig yung 15 cm? Yan po, ano, so yun po, napakaganda po ng tanong, Ka Diego, ano po. So sa lupa pong lagkitin, ano po, umaabot po ng 7 to 14 days po bago matuyo po yung 20 cm po na tubig. Ano po, pangkaraniwan po kasi 15 cm po yung binabaon natin, tapos mag-i-irrigate po tayo ng 5 cm. So pag nagpatubig po tayo, 5 cm, tapos yung nakabaon po natin 15 cm. So yun po ay natutuyo ng 14 days sa lupang lagkitin. Ano po, doon naman po sa mga galas na tinatawag natin, no, doon po sa yun nga, sa galas pong lupa, ano, umaabot po ng 6 to 7 days yung tinatagal po nung tubig po doon sa ating observation well. So yun po. Sa mga interesado po na sumubok nitong teknolohiya na to, ubra-ubra ba na gawin kagad nila yon dito sa narinig sa iyo, o meron silang kinakailangang pag-aralan pa? So yun po, ano, so kami po dito po sa buong Gimba, halos po dito sa buong Gimba, meron po kaming mga RS na kasamahan, no, may mga rice specialists, ano po, nakasamahan na naka-area po sa bawat barangay o bawat lugar po dito sa Gimba. Ano po, kagaya na lang po, meron po kasi tayong 13 IA o Irrigators Association na nasasakupan po ng Division 5. Ano po, so kauna-unahan po dito is yung Barangayan 7, MTG po, tapos yung ating kasangganang Rangay. Tapos dito naman po sa Gimba, yung ating pong Gloria sa Bagong Milenyo, Manakasanta, ano po, tapos nakatama ako sa Gimba Likab, Gimba Victoria, BM Kapuso, ano po, saka po yung ating Ubog Tibiyag na IA o Irrigators Association. Ano po, tapos meron pa po pala yung Kasakap at yung ating pong sa Upper SDC, which is sa Llanera po, ano. So doon po sa mga barangay po na nabanggit po o sa IA po na
nasasakupan po nung mga barangay po ninyo, pwede po kayong pumunta doon sa mga Arise specialist po na kagaya ko para po mag-inquire sa kanila kung paano po bang sumali po sa ating proyekto. Ano po? So, yun. So, pwede po bang matanong yung inyong organisasyon, Ostrom Climate, kailan pa po ito at ano, bukod po doon sa AWD, ano po yung ibang programa ninyo? Ayun, ano po, so napakaganda po ulit na tanong ka, Diego. Ano po, so si Ostrom Climate po is isang Canadian-based company. Ano po, so nag-umpisa po siya ng 2009 dito sa Pilipinas. Ano po, actually hindi lang po dito po sa pagpapalay yung kanilang project. Ano po, meron din pong project ano po sa Mindoro, which is doon po sa forest area po ng Mindoro. Ano po, so doon po sa area po na yon, ano po, ay nagtatanim po sila ng mga puno. Ano po, so from the word Ostrom Climate Solution po kasi, no. So gumagawa po si Ostrom ng paraan ano po upang tayo po ay makabawas nung greenhouse gas nga po na tinatawag natin na nagpapainit po sa ating mundo. Ano po, so yun po yung isang ine-aid niya, kagaya po nga sa forest, alam naman po natin ano, na yung ating pong mga kagubatan ay talagang nakakalbo na. So isang pong project nila, nagtatanim po sila ng mga puno. Ano po, at alam naman din po natin na yung puno po ay sila po ang isang kumakain sa carbon dioxide at itinatransfer po into oxygen. Ano po, so yun, ano po, si Ostrom Climate po ay tumutulong po sa ating mga magsasaka. Ano po, ito po yung isang kagandahan pa po ng aming project. Ano po, kasi po once po ano na si farmers po ay sumali sa proyekto po namin na sa pag-alternate wetting and drying, ano po, maaari po siyang makakuha ng konting insentibo ano po after 1 year. After 1 year po is dalawang season po ng pagsasaka. Ano, so yun po yung kainaman kay Ostrom. Ano po, so nag-i-invest po siya ano po dito sa ating proyekto ano po sa carbon firm kung tawagin po nila, or carbon farming na tinatawag. Ano po, so alam naman po kasi natin na yung pagbago-bago po ng klima natin ay hindi naman po halos sanhi ng ating bansa o ng Pilipinas. Ano po, so may mga malalaki pong contributor nung tinatawag natin ng mga greenhouse gas. Kagaya na lang po nung ibang malalaking bansa na talaga pong nagpo-produce ng sobra o milyon-milyon na carbon dioxide, kagaya po ng malalaking factory, kagaya po ng Middle East area. Ano po, so sila po ay isang contributor po ng isa po sa pinakamalaking contributor po ng greenhouse gas na tinatawag natin. Kasi po, di po ba, kung alam po natin ano, sila po kasi yung may pinakamalaking factory ng langis ano po sa buong mundo. Ano po, so kaya po sila din po yung isa sa pinakamalaki ano po na naiko-contribute sa greenhouse gas. Ngayon po ano, napag-usapan po ito sa buong mundo, sa naging meeting po ng buong mundo about po sa climate change. Ano po, na kinakailangan po nila na bumili ng carbon credit ano po sa mga farmers kung hindi po nila kayang bawasan yung naiko-contribute po nila na greenhouse gas. Ngayon po ano, si Ostrom Climate po para po siyang agent ano po. So naghahanap po siya ng paraan kung paano po pwedeng makatipid ng carbon dioxide emission. Ano, so sobrang technical na po nung nagiging topic natin ano. So siguro po kung kayo po ay interesado para po mas malaan niyo po yung about po sa aming project o about po kay Ostrom, punta po kayo sa mga field school na tinatawag po natin, no? Alternate wetting and drying field school. Ano po, doon po ituturo po sa inyo nung mga kagaya ko po na RS yung total o yung kabuuan po nung aming proyekto. Last na lang, nabagit nyo po yung incentive. Apa. Tsak na i-comment yun. Yes, ano po ba yung incentive? So yun po, ano, yung konting incentive po na yun, may makukuha po tayo kung tayo po ay napatunayan ano po, na nagtipid sa tubig. Ano po, o sumunod po doon sa tinatawag natin na alternate wetting and drying. Ano po, kasi po doon po sa pamamaraan po na yon, nababawasan po natin ng almost 50% po ng greenhouse gas emission na nanggagaling po sa palay natin. Ano? Yun po. So, yung incentive po na yon, sabi ko nga po, makukuha nyo po yon sa 2 season, no? 1 taon po. Ano? So, kaya po kung makakasali po kayo ngayon, ano po, next season po ay pwede na po kayo makatanggap. After next season po, makakatanggap na po kayo ng insentibo. Ano po yung incentive? Pwede malaman? So, yun po, yung incentive po na yun ay konting
konting pambili ng mga pwedeng gamit natin sa palay, ano po. So yun, may konti po tayo makukuhang insentibo, ano po. So yun. Salamat Opo, po, Ka Sir Diego. Kenneth. Okay po, sige po. Thank you din po Ka Diego at napaunlakan din po namin yung inyo pong paanyaya upang mas makilala po ng ating mga taga-Gimba ito pong about po sa project namin, no, dito po sa Ostrom Climate, about Ostrom Climate Solution Incorporation. No, so Salamat yun po. po. Maraming salamat po Ka Diego.